Beep mga motorista, may dagdag bawas sa presyo po ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay po yan sa 4-day trading, humigit kumulang 5 sentimo kada litro ang nakikitang rollback para sa gasolina. Price hike naman po para sa diesel at kerosene. Humigit kumulang 50 centavos yan sa diesel habang nasa 25 centavos sa kerosene. Ayon sa DOE, kabilang sa mga dahilan ng paggalaw sa oil price ay ang pagpataw ng sanksyon ng Amerika sa Iran, pati ang nakikitang pagdami ng supply. Posible pa pong magbago yan depende sa kalakalan ngayong Biyernes. I have nothing to hide. Yan ang sinabi ni Senador Mark Villar kasunod ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na nakakuha ang pinsan ng senador ng mga kontrata sa infrastructure project sa Las Piñas na balwarte ng kanyang pamilya noong siya'y kalihim ng DPWH. Giit ni Villar, wala siyang direct or indirect ownership o hindi kaya'y controlling interest sa mga kumpanyang lumalahok sa mga proyekto. Gagaryantahan daw niya ng mga official record na walang kaanak niya ang nakakuha ng anumang kontrata mula 2016 hanggang 2021. Naniniwala raw siya na ang kanyang service record noong mga panahong yon ay patunay sa kanyang focus at commitment. Sinusuportahan daw niya ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Wala pang komento si Remulla sa pahayag ni Villar. Inimbitahan na ng ICI si Villar na dumalo sa pagdinig nito sa susunod na linggo para daw magbigay ng pahayag tungkol sa planning, budgeting, execution at monitoring ng mga flood control project noong siya pa ang DPWH Secretary. Sinampahan ng ethics complaint sa Senado si Senador Chis Escudero dahil sa pagtanggap ng 30 million pesos na campaign donation noong eleksyon 2022 mula sa isang kontraktor. Idiniin ng abogadong complainant na nakababahala sa integridad ng Senado ang pagtanggap ni Escudero ng nasabing donasyon. Hindi raw ito asal ng isang senador o ng isang public official. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal sa isang may kontrata sa gobyerno na magbigay ng donasyon sa isang partisan political activity. Dati nang sinabi ni Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction and Development Incorporated na personal niyang pera at hindi ng kumpanya ang ibinibigay niyang donasyon kay Escudero. Sagot naman ng dating Senate President, hindi na siya nagulat sa inihaing ethics complaint. Kabayaran daw niya ito sa pagbanggit kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa issue ng budget. Bahagi raw ito ng harassment ng mga anyay alagad ni Romualdez. Tinawag din niya ang pamumulitika ang ethics complaint. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Romualdez. Lord, please send some help. Ilang tanggapan ng gobyerno ang handang mag-abot ng tulong pinansyal sa mga napuruhan ng mga nagdaang bagyo at ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Paano nga ba pagsasabayin ang pagbaon sa lindol at ang maayos sa pagluluksa para sa mga yumao? Sa pagdami pa ng mga nasawi, sa mahigit 70 na, inaasahan pang tataas habang tuloy ang retrieval operation. Tiniyak ng DSWD na sasagutin na nito ang pagpapalibing sa kanila bukod pa sa cash assistance. DSWD na po ang magbabayad o magsisettle nung burial expenses na na-incur nung mga pamilya nga po nila iisipin yung gagastusin para nga sa pagpapalibing. On top of that, we have also provided 10,000 pesos na financial assistance po sa kanila. Kung nakaligtas naman pero nasaktan, tatanggap ng 10,000 piso ring financial assistance. Kahit hindi nasugatan kung kwalipikado naman para maging benepisyaryo, aabutan din ng tulong sa pamamagitan ng emergency cash transfer. Inaasahan pasok dito ang pinakamahihirap na nasiraan ng tahanan o nawalan ng kabuhayan. Maging ang mga may trabaho na kailangan ng biglaang panggastos, maaaring mag-calamity loan kung miyembro ng Social Security System o SSS. Bukod sa mga nilindol, bukas din ito para sa mga naapektuhan ng bagyong Mirasol, Nando at Opong. Kung nakatira at nagtatrabaho sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity, pwede mag-loan ng 3 hanggang 20,000 piso
Depende sa buwan ng kontribusyon. Babayaran yan sa loob ng 24 months o 2 taon. For calamity loan, 7% interest rate na lamang po ito. Dati po ay 10%. Kaya po, mas maigi na po ngayon ang aming calamity loan program. Bukod sa ganyang mga tulong, may hiwalay na pag-alalay din ang mga quick response team ng DSWD sa mga posibleng apektado ng trauma. Napakalaga kasi yung isinasagawa rin na psychosocial mental health services, yung pong incident stress debriefing na isinasagawa ng ating pong mga social workers. Samantala, 85% na ng mga nilindol ang meron na muling kuryente. Inaasahan maibalik ng supply sa lahat bago matapos ang linggo ito. Siguro po ang pinakamalaking hamon po sa mga aftershocks kung saan kasi po pag malakas po baka po ma-temporarily stop po yung aming restoration efforts. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lord, please send some help. Sa kulungan ng baboy natulog ang isang pamilya sa San Remigio, Cebu na nakaligtas sa magnitude 6.9 na lindol. Doon daw sila nanatili para hindi mabasa sa ulan habang iniinda ang aftershocks. Ang mga naapektuhan naman ng lindol sa Medellin, ibinalot ang kanilang mga sarili sa plastic bags para hindi mabasa ng ulan. Bukod sa masisilungan, kailangan din po ng pagkain at inumin ng mga apektado ng lindol. Sinisika pang kuna ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng nabanggit na mga apektadong bayan. Ayon sa Pangulo na bumisita po sa epicenter ng lindol sa Bogo City, hindi mapatuloy sa evacuation centers ang mga apektado ng lindol dahil hindi sigurado kung ligtas gamitin ang mga ito. Libo-libong nicho sa isang sementeryo sa Bogo, Cebu ang nasira kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. May ulat on the spot si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Connie, hindi rin nakaligtas ang himlaya ng mga yumaong kamag-anak ng mga residente dito sa Bogo City dahil karamihan sa mga nitso ang nasira o nabasag dahil sa lindol. Ilan sa mga residente ang nagtungo ng maaga dito sa Corazon Cemetery upang ma-check kung kasali ba sa mga nasira ang mga nitso sa kanilang yumaong kaanak. Tulad na lang ni Rosalina Ramos na nagpadasal na rin para sa death anniversary ng kanyang kapatid. Ayon sa kanya, kahapon pa sana niya gustong ma-inspeksyon ang kondisyon ng himlayan ng kapatid nang malaman niya na maraming nitso dito ang nasira. Lalo na't ilang linggo na lang gugunitain na ang araw ng mga patay. Death anniversary po ng sister ko, tapos chinek na lang po namin yun kung okay pa ba yung mga mga netso nila. Kasi talagang dito sa Bugo yung center ng ng lindol. Pasalamat niya na lang na crack o bitak lang yung nagtamo ng libingan ng kanyang kapatid. Ayon sa tagapangalaga ng sementeryo, nasa 50% sa mahigit na 20,000 nitso na mga nailibing dito ang nasira. Lalo na itong isang apartment type na bone chamber, kung saan nagiba ang mga simento. Problema rin nila ang mga nasirang nitso sa mga bagong libing, na nakikita na ang mga kabaong at may muntikan pang nabuksan. Ang Corazon Cemetery ay isang public cemetery na pag-aari ng San Vicente Ferrer Parish. Panawagan nila sa mga kaanak ng mga inilibing na unawain na muna ang sitwasyon dahil naghihintay pa sila ng mga susunod na hakbang ng mga pari. Pinuntahan din natin kanina ang isang bakanting lote sa City of Ilumina sa Barangay Binabag. Sabay na pinaglalamayan naman ang 11 magkakaanak at magkapitbahay na namatay sa magnitude 6.9 na lindol dito sa Bogo City. Matatawag na isang bayani ang namatay na 17 anyos na si Lady Jane Itang. Dahil nailigtas niya ang kanyang mga magulang at 3 kapatid, kabilang ang bunso na sanggol. Nakalabas na sana siya ng kanilang bahay noong lumindol, pero bumalik para tulungan ang mga kaanak. Naghihinagpis man dahil sa pagkawala ng anak. Labis daw na nagpapasalamat ang mga magulang sa ginawa ni Lady Jane. Tinawag kami lahat ng papa niya, yung baby namin. Sabi niya, Pa, Ma, si baby,
anuhan nyo, dapaan nyo. Tapos dinapaan din kami lahat. Ginanon niya kami lahat. Na siya, opo niya, siya yung natamaan. Sama sa anak ko na sinakripisyo ng buhay dahil sa kami. Hindi naman matanggap ni Mark ang nangyari sa kanyang dalawang anak na lalaki, edad 10 at 5 taon. Wala siyang nang mangyari ang lindol dahil nagtatrabaho sa Cebu City. Tinangka pa raw ng kanyang asawa na iligtas ang dalawang bata pero napuruhan pa rin sila ng mga bumagsak na bato. Ang ina ng kanyang mga anak nagtamo ng mga sugat sa katawan at mukha. Sobrang sakit, ma'am. Hindi ko matanggap sa ngayon. Pero unti-unti yung anuhin lang, ma'am. Hindi naman matanggap ni Cristita na 4 sa kanyang mga apo ang namatay, pati na rin isa niyang anak at manugang na babae. Ang mga biktima ay pawang nakatira sa paanan ng bundok sa karatig na sitio. Nagdaganan ang kanilang mga bahay ng malalaking bato na gumulong galing sa bundok. Connie, may natatanggap man na tulong ang mga kaanak ng mga biktima galing sa gobyerno. Panawagan pa rin nila na tulungan pa sila na makalipat ng ibang lugar at makapagsimula muli ng kanilang buhay. Nakatakda namang ilibing ang 11 namatay dito sa Corazon Cemetery. Kaya naman, isa yan sa inasikaso ngayon ng mga kawani dito sa Corazon Cemetery. Connie? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Fe Marie Dumabok. Pagkain po ang isa sa mga pangunahing problema ngayon ng ilang nakaligtas sa lindol sa Daan Bantayan sa Cebu. At may ulat on the spot mula po roon si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, gutom at desperado na nga ang maraming taga rito sa Daan Bantayan sa Cebu matapos nga ang malakas na lindol na tumama dito. Kaya naman, Connie, dito sa plaza ng kanilang bayan ay talagang maraming mga residente ang naririto at nag-aabang sila ng mga dumarating na sasakyan para nga sa pag-asa na makakuha sila ng kahit anumang ayuda. At ang mga tao dito nga, Connie, kanina ay may pumila nang may nakita lamang na may pumaradang sasakyan. Ayon sa mga tao, akala nila ay mayroong magbibigay na ng tulong. Ayon naman kay Mayor Gilbert Arabis Jr., ang alkalde ng bayang ito, may mga nagbibigay na ng tulong pero hindi raw sapat sa mga apektadong residente na sa 32,000 lahat-lahat. Pero magpo-pull out na raw ng goods sa DSWD ang munisipyo para mapunan ang kakulangan sa pagkain. Isa naman sa Heritage Church ng Cebu, ang Santa Rosa de Lima Parish dito nga sa Daan Bantayan, ang nagtamo ng matinding pinsala. Wasak ang harapan nito kaya off-limits kahit pa nga sa mga taong simbahan pati na sa publiko. Ayon kay Father Randy Nebria, parish priest, sa ngayon ay sa kapilya na lamang sa gilid ng simbahan muna sila nagmimisa. Nakipag-ugnayan na raw sila sa mga taga-archdiocese kaugnay sa magiging rehabilitasyon ng kanilang simbahan. Kaninang madaling araw naman, Connie, ay may malakas na aftershock muli na gumising sa mga tao. Isa naman ang Suba Bridge sa labis na naapektuhan ng lindol sa paligid ng munisipyo ng Daang Bantayan ay marami rin tayong napansin na bitak sa lupa. Nagbitak din ang municipal building kaya wala nang nag-oopisina roon. Yung mga taga-BFP nga, Connie, ay kinuha na ang mga gamit sa tanggapan doon sa munisipyo. At Connie, walang nasawi dito sa Daan Bantayan sa nangyaring malakas na lindol. Pero 29 na mga residente nila yung nasugatan at yung iba dyan ay malubha. Itinakbo na sa Cebu City para sa karampatang lunas. Pero Connie, ang main concern ng mga taga dito talaga ay yung pagkain at tubig at syempre yung iba naman humihiling din ng trapal at nung mahihigaan nila sapagkat ngayon, Connie, dahil nga patuloy pa rin yung aftershocks. Kanina madaling araw, nagising tayo sa napalakas na pagyanig na aftershocks. Ang nangyayari, Connie, ang mga residente talagang sa labas lamang ng kanilang tahanan natutulog. Yung iba nasa mga plaza, nasa mga open spaces, nasa mga basketball court dahil ayaw muna nilang pumasok dun sa kanilang mga tahanan dahil nga yun nga nauulit-ulit pa rin yung malalakas na pagyanig, Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz. TGIF na mga mari at pare, on the way to the big screen na ang paghahatid ng takot ng programang Kapuso Mo, Jessica Soho, sa Gabi ng Lagim, the movie.
Para sa 20th anniversary ng KMJS, 3 spooky tales ang itatampok sa inaabangang horror film. Hango yan sa true accounts na naipalabas sa programa sa mga nagdaang taon. Ipinasilip ng GMA Pictures at GMA Public Affairs ang pictorial ng pelikula. Kabilang sa cast, sina Sanya Lopez, Jillian Ward at Miguel Tan Felix na in character sa pictorial. Kasama rin sa cast si Elijah Canlas. Present din sa pictorial sina Senior Vice President for GMA Public Affairs at GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdeleon at award-winning host ng programa na si Jessica Soho. Aminin natin, napakasarap naman talagang pagkwentuhan yung mga kababalaghan, di ba? Maliit pa tayo hanggang sa ating pagtanda. Yung mga kwento ng kababalaghan, they live on eh. Never in my wildest dreams na may mangyayaring ganito. Pero dream come true ito para sa staff, lalo na yung mga producers ng KMJS.